Magandang gabi mga kapatid. Tayo ay magkakaroon muli ng pag-aaral dito sa Aklat ng Kawikaan o Proverbs. Pag-aaralan natin ang chapter 6 verses 20 to 35. Basahin natin mga kapatid yung Proverbs chapter 6 verse 20 to 35. Sabi diyan, "My son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life." Mga kapatid, pinamagatan natin ang mensahe natin ngayon na adherence to parental guidance. Adherence means pagpapasakop, pakikinig, commitment sa parental guidance. Yung parental guidance na tinutukoy natin dito, hindi ito yung rating ng mga movies o mga drama sa TV. Yung parental guidance na tinutukoy natin dito ay yung sinasabi diyan sa binasa natin sa verse 20 na Father's commandment and law of your mother. So yung mga instruction, yung mga payo, yung mga utos, yung mga advice ng parents, yun yung tinatawag nating parental guidance. No? Although mahalaga yung mga parental guidance sa movie, sa mga napapanood na teleserye sa TV. Pero yung parental guidance sa mga kabataan, hindi lang yan kailangan sa mga pelikula at mga drama sa TV. Sa buong buhay ng anak natin, ng mga kabataan, kailangan nila ng parental guidance. Nanonood man sila ng TV o nag-cellphone o hindi. Sa lahat ng aspeto ng buhay ng ating mga kabataan, kailangan nila ng parental guidance. At ang mga kabataan naman ay nararapat makinig sa kanilang magulang kapag ang magulang nila ay nagpapayo. Kapag ang magulang nyo, mga kabataan, ay nagpapayo sa inyo, eh dapat kayong makinig kasi kulang pa ang inyong kaalaman patungkol sa kung ano ang tama o mali. Kulang pa ang inyong karanasan. Pero yung magulang nyo, marami na yung pinagdaanan. At sa dami ng pinagdaanan nila, marami na silang natutunan. Kaya yung guidance na binibigay nila sa inyo ay ating pakikinggan. Lalo na kung ito ay biblical, ito ay tama, ito ay matuwid, ito ay morally right, dapat nating pakinggan. So mga kapatid, sa pag-aaral natin ng paksang ito, may ilang bagay na titingnan natin. Meron tayong 4 na punto patungkol dito. Una, yung command in adherence to parental guidance. Ano yung command? Itong nabasa natin ay nagsimula sa isang command o utos. Yung verse, sabi diyan, "Keep thy father's commandment, forsake not the law of thy mother," sa verse 20. Ito ay may mga kahulugan at importante sa buhay ng mga kabataan. Yung salitang keep at saka forsake, at saka yung not forsake.
the teachings of parents. Ito ay utos na higit pa sa pagsunod. Ito ay patungkol sa pag-preserve at pagpapanatili ng namana nating karunungan. Namana nating karunungan galing sa ating mga magulang at galing sa salita ng Diyos. Yung salitang keep doon sa keep my commandments, your father's commandments, ito ay nagsasuggest ng patuloy, ongoing and active effort to hold on and practice the teachings of our parents. Now, pwede nating sabihin na yung teaching of our parents ay kumakatawan din sa teachings of our heavenly parent, at yun ang ating Diyos. Kaya yung payo dito ay pwede rin nating i-apply sa payo sa atin ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi lang ito inaalala mo yung mga teachings, kung hindi ito ay pag-a-apply. Hindi lang ito pag-a-agree na tama ang tinuturo sa iyo, hindi sapat na nag-agree ka lang, kung hindi talagang sinusunod mo, ina-apply mo, ginagamit mo sa iyong buhay. At yung salitang forsake not, huwag mong iwanan, huwag mong i-abandona. Itong instruction na to ay nag-i-implied na merong potensyal na tukso. May mga tukso at panganib na iwanan natin yung mga payo sa atin ng ating magulang o yung payo sa atin ng Diyos sa Biblia. Merong ganong tendency. Lalo na kapag ikaw ay nag-enjoy sa mga makamundong na mga bagay, sa kasalanan, ay posible na i-compromise na natin yung mga prinsipyong natutunan natin sa salita ng Diyos. At kung sa gayon ay atin nang tatalikuran at hindi na pahalagahan yung mga payo sa atin sa salita ng Diyos. Yun daw ay huwag na huwag nating gagawin. Sabi diyan, forsake not. Okay? Alam nyo mga kabataan, ang ating mga magulang, hindi sila perfect. Siguro may mga panahon na makikita nyo sa kanila na hindi sila naging mabuting example. Alam yan ng ating mga magulang, lalo na kung ating mga magulang ay maka-Diyos, may takot sa Diyos, sila ay Christian, hindi ibig sabihin sila ay perfect. Marami na silang napagdaanan ng mga karanasan sa buhay. Marami na rin silang nagawang pagkakamali at marami na rin silang pinagdusahan ng mga bunga ng kanilang maling desisyon. Pero ito, mga kabataan, ay hindi ito nagbibigay sa inyo ng excuse o permiso para hindi na sila igalang, hindi na sila pakinggan. Mas lalo pa nga dapat kayong makinig sa inyong mga magulang. Kasi marami silang natutuhan sa kanilang mga maling desisyon. At ayaw nila na kayo rin ay mabiktima o mapahamak ng kawalan ng karunungan. Mapahamak dahil sa maling desisyon na inyong gagawin. Kaya yung ating mga magulang, pag tayo ay sinasabihan, pinapangaralan, pinapayuhan, tandaan natin na ang kanilang intensyon ay tayo ay
ingatan. Dahil mahal nila kayo, mga kabataan. Mahal kayo ng inyong mga magulang. Ang gusto niya maingatan kayo. Ang gusto nila maingatan kayo. Kaya, imbis na tayo ay magalit, mainis, magrebelde, dahil palagi tayong sinasabihan, kinokorek, pinapayuhan, binibigyan ng babala, at kung ano-ano pang mga pagpapayo sa atin, pag-uutos. Mga kabataan, huwag kayong magagalit. Bagkus, pasalamat pa kayo sa Diyos. I-appreciate ninyo. Kasi merong mga kabataan na sinukuan na ng magulang. Yung hindi na pinapangaralan, nag-give up na yung parents nila, hindi na iniintindi. Kaya wala na silang parents na kumakausap sa kanila at nag-iingat. Kaya kayo mga kabataan, magpasalamat kayo sa Diyos kung merong pa kayong magulang na nagbibigay sa inyo ng instructions, mga utos, na nagpapayo sa inyo patungkol sa kung ano ang tama o mali, kung ano ang dapat puntahan, hindi dapat puntahan, sino ang dapat samahan, sino dapat hindi samahan. At marami pang mga bagay sa mundong ito. Dapat kayong magpasalamat. Ngayon, sa mga magulang naman ay dapat hindi tayo magsasawa na magbigay sa kanila ng payo. Sikapin natin at ipag-pray natin na maipasa sa ating mga anak yung ating paniniwala, lalo na sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga aral. No? Ngayon, so yun ang command. Keep and forsake not the commandments of your parents. Yun ang command. Pangalawang punto na tatalakayin natin ay yung imagery of adherence. Imagery. Ano yung imagery? Yung parang pagsasalarawan o ilustrasyon sa pamamagitan ng paggamit ng figure of speech. Para mapalalim yung ating pagkaunawa, yung nagsulat nito ng Proverbs, si King Solomon, ay gumamit ng imagery o paglalarawan. Sabi sa verse 21, bind them continually upon thine heart, tie them about your neck. So, sabi diyan, bind them upon your heart and tie them about your neck. Itali raw sa iyong puso at itali rin sa iyong leeg. So, ito ay figure of speech, yung paggamit ng pagtatali, bind, saka pag-tie, igapos at itali. Yun daw advice, instructions, commandments ng ating mga magulang ay itatali, igagapos sa ating puso at sa ating leeg. Of course, sabi ko nga sa inyo, ito ay figure of speech. Ibig sabihin, hindi literal. Hindi literal na meron kang material o physical na bagay na itatali mo sa iyong puso at sa iyong leeg. Ito ay figure of speech. So, ano ibig sabihin nito? Yung puso kasi natin, doon itatali yung instructions o payo ng ating mga magulang. Yung puso natin, ito yung seat, luklukan ng ating emotion, ng ating desires. Nandyan yan sa ating puso. Ito yung sentro ng ating pagkatao. Ngayon, nung sinabi ng verse na igapos, yung parental teachings, yung mga turo ng ating mga magulang,
Lalo na yung turo ng ating magulang sa langit, ang Diyos. Nung sinabi na itali, igapos sa ating puso, tayo ay sinasabihan na itong mga lessons na itinuturo sa atin ay dapat mag-penetrate ng malalim sa ating puso. Sa ating puso. Sa ating spiritual centers. Sa ating puso. Ito ay hindi lamang intellectual na agreement. Hindi lang to intellectual knowledge. Hindi lang to panglabas na compliance. Panglabas na pagsunod. Hindi. Ito ay pagyakap sa values, no? Na ano pat, nagiging bahagi ito ng iyong sarili. Kuha nyo? Kaya itong mga parental teachings, igagapo sa ating puso, na ang ibig sabihin, tatanggapin mo to ng malalim, paniniwalaan mo, gagawin mong conviction, gagawin mong talagang paniniwala na nagiging bahagi na ito ng iyong sarili. Tinatali mo sa iyong puso. Ganun ang pagtatali sa puso. Ibig sabihin, nagiging bahagi na ng iyong buhay. Kaya kung meron mang humahadlang na masunod mo yung mga payo ng salita ng Diyos, o kung meron mang naninira, pinipilipit, sinisira, tinutuya yung salita ng Diyos, ikaw naman ang nadarama mo kasi iginapos mo na sa puso mo yung salita ng Diyos o yung payo ng iyong mga magulang. Iginapos mo na sa puso mo. Ikaw ay nasasaktan kapag merong mga tao na ito ay pinagtatawanan, sinisiraan. At kung may humahad lang sa iyo na masunod yung mga payo na iyon ng iyong mga magulang o yung payo ng magulang natin sa langit, ang Diyos, yung mga salita niya, ikaw naman ay talagang nalulungkot o nagagalit o nagiging emosyonal sapagkat yung pagsunod mo o yung teachings na ito ng iyong mga magulang, ginapos mo na to sa iyong puso. Hindi mo masasabing walang personalan, trabaho lang. Hindi. Hindi ito walang personalan. Personal to. Kapag sinabi mong yung teachings ng iyong mga parents o yung teachings ng Diyos ay ginapos mo sa iyong puso, may panahon na kapag hindi mo nasunod ito, ikaw ay malulungkot. Kapag may tao na tinutuya, iniinsulto, binabaliwala ang salita ng Diyos na minahal mo, ginapos mo sa iyong puso, ikaw ay nagiging emosyonal. No? Nagagalit. Dinidepensahan mo yung salita ng Diyos. Kasi nga, bahagi na to ng iyong sarili. So, hindi lang ginapos mo sa iyong puso yung guidance ng iyong mga magulang o yung salita ng Diyos. Kung hindi, sabi pa diyan, ay yung itinali sa leeg. Itinali talaga sa leeg. So, ito'y nagpapakita na ayaw mong makalimutan yung salita ng Diyos. Kasi pag tayo may idinalagay sa atin, no, na something, kinikwintas, may mga pagkakataon na
may sentimental value o kaya yun ay bagay na nagpapaalala sa iyo ng mga pangyayari o bagay o tao na mahalaga sa iyo. Halimbawa, itong singsing, wedding ring, hindi naman ito sinusuot para dekorasyon. Yung wedding ring ay sinusuot yan kasi ito ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay may asawa na. At meron kang ginawang sumpa o vows, panata sa iyong asawa na siya lang ang mamahalin mo. Bilang asawa, wala nang iba. Yan ang pinapaalala ng singsing. Ganon din naman yung kwintas. May panahon na ang tao ay nagkukwintas sapagkat ito'y may sentimental value. Ayaw niyang makalimutan siguro ang kanyang nanay, ayaw niyang makalimutan siguro yung kanyang kaibigan, ayaw niya sigurong makalimutan yung magagandang alaala, kaya lagi niyang suot-suot yung kwintas. Ganon din ang ibig sabihin nung sinabi dito na yung teachings, yung parental guidance, parental teachings, instructions, commandments, yung salita ng Diyos ay ating itali sa ating leeg. Hindi lamang ginagapo sa puso na naging part na to ng iyong buhay. Kung hindi, ayaw mo ring makalimutan na sa tuwing titingin ka sa salita ng Diyos, naaalala mo ang Diyos, naaalala mo yung pagsunod sa Kanya. Kaya yung pagtali ng parental guidance at yung pagtali nito sa leeg at yung paggapos nito sa puso, mga kapatid, ay nagpapakita na ayaw mong mahiwalay sa iyo ang salita ng Diyos. Ayaw mong mawala sa iyo ang salita ng Diyos. Ganyan ang ginagawa natin kapag may bagay na ayaw mong mawala. Itinatali mo. Katulad ng aso, tinatali mo para wag makawala. At marami rin tayong bagay sa buhay, halimbawa, no, as an illustration lang sa katotohanan ito. May mga bagay na kinakabit natin sa ating katawan kasi ayaw nating makalimutan ito, maiwanan, o mawala o mahiwalay sa atin. Halimbawa, ako laging nasa baywang ko, nakakabit sa aking sinturera yung susi. Susi ng sasakyan. Bakit? Mahalaga yan na hindi maiwan. Lalo na sa loob ng sasakyan, maiwan. Tapos malak ang sasakyan. Nako, hassle masyado. No, kaya maiwan mo sa bahay, maiwan mo kung saan. Kaya itong susi, hindi nawawala sa aking baywang. Isa pang bagay na hindi mo gustong mawala sa iyong katawan, cellphone. Diba? Kapag yung cellphone mo, naiwan mo sa bahay, may mga tao na nakasakay na sa jeep, babalik pa para balikan yung cellphone. Sapagkat alam niya na kapag yung cellphone na yun ay hindi niya dala, maraming mga opportunity, maraming balita, maraming dapat niyang malaman, ang hindi niya malalaman, at baka ito ay magpahamak pa sa kanya. Diba? Mahalaga yung cellphone. Kasi baka mamaya may tumatawag sa iyo, sinasabi sa iyo na hindi na matutuloy yung lakad natin. Tapos hindi mo alam yon. So tuloy ka pa rin, sila hindi na. So maraming hassle ang mararanasan mo. Basta nakalimutan mo yung cellphone, may tumatawag pala sa iyo, oy, tinatawagan ka ng employer kasi interview mo na, wala sa iyo yung cellphone mo. So hindi mo
natanggap, na mismo yung opportunity. Nagbebenta ka ng kung anong binebenta mo online, nakalimutan mo yung cellphone mo. Meron palang gustong bumili ng binebenta mo, kinokontak ka, hindi ka makontak-kontak. So nawala yung opportunity. Maraming masasamang epekto o resulta ang mangyayari kapag yung mahalagang bagay, halimbawa cellphone, susi, relo, ay nakalimutan natin. Yung relo, ikaw ay may schedule, tapos yung relo mo naiwan mo, so hindi mo alam ang oras. Pwede kang malate, pwede kang humaba sa iyong lecture. Kung ikaw ay nagpa-public speaking, time na pala, hindi ka pa humihinto. Kasi wala kang relo. So, yung relo, susi, cellphone, lalo na, lagi yang nakakabit sa katawan natin. Kasi pag sila ay naiwan natin, nakalimutan natin, nalayo sa atin, nawala, ang daming hassle na mararanasan natin o opportunity ang mamimiss natin. Marami tayong hindi malalaman at saka so baka tayo makagawa ng mga desisyon na conflict at mali. Ganon din naman. So, ganon din naman, mas mahalaga ang salita ng Diyos. Na dapat ito ay nakatali sa iyong puso, nakatali sa iyong leeg. Hindi mo binabaliwala, hindi mo kinakalimutan, lagi mong pinag-aaralan, lagi mong sinusunod. Ganun dapat ang tingin natin sa salita ng Diyos. Nakakalungkot. No, mas worry tayo kapag naiwan natin yung ating cellphone kaysa sa nakalimutan natin mag-aral, magbasa ng Biblia, mag-pray. No, may mga tao na okay lang sa kanila ang hindi nagpe-pray, hindi nababother, hindi nagwo-worry. Okay lang sa kanila ang hindi dala ang Bible, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagde-devotion, hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi sila nagwo-worry, hindi sila nababother, hindi nila hinahanap-hanap yung kanilang Biblia. Pero pagdating sa cellphone, naku po, hindi mapakali. Kapag nawala yung cellphone at na-misplace o hindi niya makita, hindi mapakali. Lalo na yung mga kabataan na yan. Kayo mga kabataan, laging naka-cellphone. Pag gising sa umaga, cellphone. Nasa school, cellphone. Habang kumakain, cellphone. Nasa CR, nakaupo sa inodoro, cellphone pa rin. May kausap, cellphone. Nanonood ng TV, nagse-cellphone. Bago nakahiga sa gabi na, matutulog na, cellphone muna. Bago matulog, cellphone. O ngayon, sabi ng nanay, ako kunin ko yung cellphone mo dahil masama na ang epekto nito sa'yo. Bumababa ang grades mo. O, nakakaano yan, nakakahina ng utak yan. No, nakakabobo ang sobrang addict sa cellphone. Marami ng estudyante ang humina ang comprehension, humina ang utak, bumaba ang mga grades, nadidistract dahil sa cellphone. Nung kinuha, meron akong napanood na video, kinuha yung cellphone ng isang teenager na lalaki. Tapos umalis yung nanay. Pagbalik, sira-sira yung mga gamit sa bahay. Kasi yung teenager niyang anak, nagwala. Nagalit kasi kinuha yung cellphone niya.
at umalis yung kanyang nanay. So siya lang nahiwan sa bahay, walang cellphone, walang kahit ano, walang computer. So, pagbalik ng nanay, iyak ng iyak yung nanay kasi yung mga gamit sa bahay, sira-sira. Kaya napilitan nila yung nanay na i-report sa pulis. At kahit anak niya yon, dinala doon sa mga kabataan na yung bang mga delinquent na mga kabataan. Kaya kayo mga kabataan, pag ang magulang nyo hindi na kayo makontrol sa pagka-addict nyo sa cellphone, hindi na kayo makontrol, tapos magwaras na kayo dyan, nagwawala na kayo, nananakit na kayo ng parents, o kaya sinisira nyo na yung mga appliances nyo dyan sa bahay. Alam nyo, pwede kayong ipadala ng magulang nyo doon sa detention ng mga minor. Gusto nyo ba yon? Padala kayo doon, ipahuli kayo sa pulis at daling kayo doon sa detention ng mga minor. Doon muna kayo. Kasi yung cellphone addiction, kung papaanong delikado yung shabu, ganun din naman delikado. Masama rin ang epekto ng cellphone addiction. Ganun nang nangyayari, may masamang nangyayari sa utak ng kabataan. Kaya nga pag inagaw mo sa kanya yung cellphone niya, pag kinonfiscate mo, kasi ayaw mo siyang maging addict, yung itsura niya parang addict. Nanginginig, hindi mapakali, nagagalit, nagwawala. Pag kinuha mo yung cellphone, yan, sign nyo na addict siya. Dapat, ganun tayo sa salita ng Diyos. Ganun tayo dapat sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ang dapat na ayaw nating agawin sa atin. Yung salita ng Diyos, yung dapat na kinahuhumalingan natin. Yung salita ng Diyos, yung dapat na pinag-uukulan natin ng panahon at halaga. Kapag tayo na-addict sa salita ng Diyos, kabaliktaran ang bunga nito sa ating buhay. Kabaliktaran noong nangyayari sa mga addict sa droga. Yung mga addict sa cellphone, nagiging masama sila, violente, at nagiging parang psychopathic. No? Nagkakaroon ng mental disorder. Pero pag tayo ay talagang nahumaling sa salita ng Diyos, kabaliktaran, nagiging tayong mahinahon, matino, mapagmahal, makadiyos, masunurin, mapagpakumbaba, mabuti. Kasi nga, ang gusto natin, kaligayahan natin, yung masunod ang salita ng Diyos. Kaya magpakahumaling tayo sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, ang igapos natin sa ating puso, itali natin sa ating leeg. Huwag nating hayaang mahiwalay sa atin. Huwag nating kakalimutan, huwag nating iiwanan, huwag mapapalayo sa atin. Yun ang ini-illustrate ng mga salitang bind and tie them, no? Sa iyong neck, bind them sa iyong heart. Gawin natin ang salita ng Diyos na conviction natin. Bahagi na ng ating sarili. Nature na natin yung salita ng Diyos. Na kapag nahiwalay sa atin, ay para tayong naputulan ng parte ng katawan. Ganun ba ang puso natin sa salita ng Diyos? Gawin nating bahagi na ito ng ating pagkatao.